Unahin natin ito, BBM, napaamin na traidor. Okay, pasok! Po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment. Ito, nadulas dito ha. Kasi ito si Attorney Claire masyado madaldal, no? And alam naman natin na ito ay aso ni Marcos. Tanggapin na natin. Ang sinasabi nito ay salita ni Marcos. So, ginagamit niya ngayon dito yung salitang traidor. Hindi dapat gamitin na sa pagpapatupad ng batas na traidorin yung nararapat. Yan po ang punto ni Claire. Natatandaan po natin na sinabi ni Baste na itong si Marcos ay traidor. Walang utang na loob. Okay, sige tuloy. With the Interpol. Hindi dapat mahinto ang pagpapatupad ng batas dahil lang sa utang na loob. Ito ang sagot ng Malacanang sa pagtuligsa ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, binuweltahan ni Mayor Baste ang Pangulo at sinabing wala itong utang na loob kahit pa ipinalibing na nga ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pag kay utang kabubuton, ang imong amahan gipalubong ang iyong ama pinalibing ng aking ama. Sa akong amahan, pero ang aking ama pinakulong mo. Ang amahan gipapreso nimo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, noong 2016 pa lamang ay tinanaw ng utang na loob ng dating senador at ngayon ay Pangulong Marcos sa Korte Suprema at kay Pangulong Duterte ang ukol sa bagay na ito. Noon, alam mo, ipapaliwanag ko lang po sa atin. No? Sa ating mga Pilipino, yung ama natin, imagine niyo po, very important po ito sa ating tradisyon. Napaka-importante sa atin na yung ating ama ay mapalibing ng maayos. Nature po natin yan eh. Ang family ties po ng mga Pilipino ay talagang matindi. Ang ating pagmamahal sa ating pamilya matindi, ang ating bonding sa ating pamilya ay matindi. Kaya naman napaka-importante na nailibing, napakalaking bagay nun, na dati yung tatay nila ay binabastos. Pero itong si PRRD, pinalibing sa libingan ng bayani ang tatay ni BBM. Bakit? Para matapos na po yung pagka-divide natin. Sa katunayan, si PRRD na hindi nagsasalita ng patungkol sa Uniteam, siya talaga ang sinusubukan niyang ibuklod ang mga Pilipino. Kaya nga pinalibing niya na sa libingan ng bayani. Samantalang itong si Marcos na Uniteam, hindi naman nauwi sa pagkakaisa. Trinaydor pa ang Duterte. Alam mo, napakatindi nung ginawa ni Marcos na yun. Dahil, gaya ng sabi ko, ang pagmamahal ng Pilipino, isa po yan sa pinagmamalaki natin. Actually, kahit mga foreigners, nakikita yan sa mga Pilipino, ang pagmamahal natin sa kamag-anak. Kaya yung ginawa ni BBM ay wala talagang kapatawaran sa sibilisasyon, sa tradisyon ng mga Pilipino. Dahil talagang walang utang na loob si BBM. Dapat nirespeto niya yun. Napakalaki ng ginawa ni Tatay Digong na pagpapalibing. Hindi lang po yun pagpapalibing. Dahil yun ay talagang napaka-importante sa ating mga Pilipino. Yung pagrespeto sa tatay. Sana man lang, eto si Marcos, eto si BBM, nirespeto man lang yung tatay ni Sara, which is si Tatay Digong. Yung po ang ibig sabihin dito, wala ka talagang respeto, wala ka talagang utang na loob, Marcos. pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Tingnan mo, sabi niya,
Nagpasalamat sila dati. Yun na ba utang na loob? At ang sinasabi ni Claire, forever silang tatanaw ng utang na loob. Excuse me po, Claire. Hindi po pagtanaw ng utang na loob yung ginawa ni BBM na sabi, actually sa interview, meron kaming interview kay Attorney Torion. At kanina lang sa Banateros na programa dyan sa SMNI at sinabi niya, wala pong red notice. Ibig sabihin sa Interpol, wala pong pinapa-aresto si PRRD. Wala po. Kaya po, talagang si Marcos matindi talaga. Sinungaling na, wala pang bayag, aminin yung kanyang pagsisinungaling. 'Di ba? Kung ipakukulong mo si PRRD diyan sa ICC, dapat man lang panindigan mo magpakalalaki ka. Kung hindi mo pakukulong, dapat pinanindigan mo, ipinagtanggol mo. Dahil karapatan ng isang presidente yung choice na yun. Pero gaya nga ng sabi, walang utang na loob to si Marcos. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Yan, sabi niya. Ginagamit niya na dito. Okay? Ito dito napapaamin na po. Papansin ninyo, nasasaktan sila sa salitang budol. Now, binabaligtad nila. Tinatry nilang tawagin si PRRD na budol. Remember, tinatawag natin silang fake news. Ngayon, ibinabalik sa vloggers natin na ang vloggers ni Duterte, ang mga vloggers na sumusuporta kay Duterte, excuse me, ay fake news. Dito napapaamin si Claire na sila talaga ay traidor. Nasasaktan sila dun sa salitang traidor. Kaya ngayon, tinatry na naman nilang i-twist para ibalik sa mga Duterte yung ibig sabihin na hindi sa pagtanaw ng utang na loob ay hindi dapat namin traidorin ang batas. Anong gustong palabasin ni Marcos dito? Alam nyo kung ano? PRRD, Duterte, mga Tatay Digong. Hindi kami pwedeng mag-traidor sa batas para sa inyo. So, ang pinapalabas dito, inuutusan ng Duterte na mag-traidor itong sila Marcos. Again, ito na ulit yung reverse psychology na ginagawa ni Marcos. 'Di ba? Isipin ninyo, tinawag ng tamba, anong ginanti nila? Piatos. Tinawag na bangag. Ngayon, anong ginaganti nila kay PRRD? Fentanyl. 'Di ba? So, ganyan sila eh. Pag napapaamin sila, indirectly, doon sa kanilang ginagawa. Pero ito tatandaan ninyo. Claire, makinig ka po. Hindi naman po hinihingi ng Duterte. Hindi naman hinihingi ni Tatay Digong na siya'y mapawalang sala. Sana man lang may paninindigan yung boss mong si BBM na hindi mismo si BBM ang presidente na inutusan si Torre na dakpin si PRRD. Yun lang naman ang sinasabi ni PRRD eh. Kung may kasalanan ako, litisin niyo ako dito sa lupa natin. Dito sa batas natin. Ay lintik na yan. Bakit binigay ninyo ang Pilipino sa puti? Alam mo ako nasasaktan doon. Bakit? It is just like, etong puti na ito, minamata ang Pilipino, hindi po si Duterte, Claire. BBM, hindi po si Duterte ang minamata. Tayong Pilipino minamata ng puti. Hindi po pagtanawang utang na loob ang ibig sabihin ay mapawalang sala si Tatay Digong. Ang ibig lang sabihin, manindigan ka naman, BBM. Wala kang yakbols eh. Bakit binigay mo, pinagkalulo mo sa puti ang Pilipino? Yun lang.
Di sana pinigilan mo. Hindi ka gumawa ng paraan na mahuli si Tatay Digo. Hindi nyo inutusan yung pulis ninyo na si Torre. Hinayaan lang nyo. Okay, sige. Gusto nyo, sampahan nyo ng isang katutak na kaso si Tatay Digong dito sa lupa natin. Ang problema, wala nga ni isang kaso. Wala. Ni isa. Naiintindihan mo, Claire? Naiintindihan ng mga supporters ni BBM? Hindi po umiiwas sa kaso si Tatay Digong. Dito lang bakit sa ICC? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Pinapakita ni Marcos na weak siya talaga. Pinapakita ni Marcos at pinapakita ng Dilaw at pinapakita ng NPA na sila kay nagkakampiyan na pati komunista, lahat sila nagkakampiyan na hindi pa rin nila kaya ang Duterte. Kailangan pa silang umasa sa puti para ibagsak ang Duterte. That's how weak they are. Naiintindihan nyo? Ganyan po kahina si Marcos. Ganyan po. Pag sama-samahin nyo na, lahat na po nagagalit sa Duterte. Pula, dilaw, adik, NPA, komunista, lahat na. But because you cannot bring down BP Sara so that you can continue your 2028 political dreams, dinala nyo doon si Tatay Digo. Dahil hindi nyo kayang talunin ng PDP senatorial balls. At alam nyo, ang alas ay si Tatay Digong. Tumawag kayo ng puti para kampihan kayo. Ganyan po kalakas ang Duterte. Claire, don't tell us you don't know that. Vlogger ka rin. Vlogger ka rin. Bago ka mapuesto dyan sa posisyon mong yan, vlogger ka rin. Alam mo ang lakas ng Duterte. Even the BBM vloggers, you know ang lakas ng Duterte. Huwag tayong maglokohan. Sa kabila nito, nilinaw ni Yusek Castro na ang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos ay naaayon sa batas na kapareho lamang sa ginawa ng pamahalaan na makipagtulungan sa international criminal. Mali po, mali ka na naman, Claire. Naaayon nga sa batas. Tingnan mo. Naaayon daw sa batas yung paglilibing kay Ferdinand Marcos Sr. Pwede. Pero bakit? Ilang presidente nang dumaan, napalibing ba? So don't tell us about batas-batas lang. Kailangan may kamay ang presidente para gumana yan. Total, kinumpir mo na rin ang pagkakahuli kay PRRD. Same thing, hindi lang yan batas-batas. Clear. Kailangan may kamay dyan ng presidente. So, yung pagkahuli kay PRRD, may kamay ng presidente. Anong ginawa niyong ganti sa pagpapalibing kay Marcos Sr.? May kamay yan ni Tatay Digong. Ikaw pa nag-compare, nahuhuli kayo sa sarili ninyo. Oh. Kahit nasa batas yan, gaya ng sabi ni Marcos, he will not lift a finger. Hindi siya mag-finger. Anong ginawa mo? Pininger-finger mo. Para mahuli si PRRD. Anong hindi ka maglilip ng finger? Sa sobrang finger mo, nanigas si Torre. Napakayabang. Hinuli si PRRD. Dinala sa ano? Tingnan yung kalokohan. Again, may kamay ang presidente. Criminal Police Organization o Interpol. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Inirerespeto Sabihin mo, walang paninindigan. Tinanggi niya ng papapasukin ng ICC, pinapasok pa rin. naman ng Malacanang ang mga protesta ukol sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ngunit paalala ng palace official sa mga nagpoprotesta, iwasan lamang lumabag sa mga umiiral na batas. Hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin, kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang malamang iniidolo at panatiko po sila.
Bastos talaga, bunga. Bastos talaga bunganga nito, no? Ano bang sinusubo nitong alin na ito? May pagkabastos eh. Hindi naman natin sila masisisi dahil sa iniinudulo nila at panatiko. Hindi po. Hindi dahil sa pagiging panatiko kami. Oo, iniidolo namin. Pero hindi yung panatiko na ibig mo sabihin wala na kaming katwiran. Hindi. Mali talaga yung pagkaka-aresto kay PRRD. Bakit wala nang jurisdiction ng ICC sa atin, Claire. Vlogger ka na, abogado ka pa. Alam kong alam mo. Huwag naman bastos siyang bunganga mo, bata. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang kabastos ang lumalabas sa bibig bunganga mo. Ng isang leader, hindi po natin pipigilan ang ganilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Nel Maribuhok, UNTV News.